Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, minamahal namin mga kaibigan. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sapagkat siya ang patuloy na nagpapala sa atin. At ngayon, tayo po'y nagkasama-sama na namang muli upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong lalo pang gumagandang talakayan dito sa ating programa, ay makakasama natin muli ang ating pong tanging panauhin, Sister Lani. Welcome po, Sister Lani. Maraming salamat, Pastor Ben. Ikinagagalit ko rin po muli na makasama kayo mga kaibigan sa magandang talakayan natin sa leksyon sa linggong ito. Tayo po'y dadako na sa ating ikalabindalawang leksyon na ito'y pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at ang Kautusan. Sa ating pong pag-aaral na ito ay ating pong masusumpungan na ating makikilala na sa buong kasaysayan ng Diyos ay mayroong mga lingkod na tinawagan upang abutin ang sanlibutan para sa Kanya. Kalakip nito ay ating pahalagahan ang pribilehiyo ng pagiging bahagi ng sambahayan ng ating Diyos. At gayon din, salihan ang pagpapahayag sa sanlibutan ng mga mensahe ng tatlong sinugong mga anghel. Bago tayo magpatuloy, ay tayo muna po ay dawa kumuli sa ating panalangin at papangunahan tayo ni Sister Lenny sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal na nasa mga langit, tunay na kami ay nagagalak na kayo ay makadaw pang palad muli sa aming pag-aaral ng leksyon na inyong ibinigay sa amin sa sanlinggong ito. Aming Panginoong pinasasalamatan ang mga paalalang ito na patuloy inyong ibinibigay sa amin upang kami ay matuto at malaman ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Panginoon, muli naming inaanyayahan ang inyong banal na presensya sa pag-aaral na ito. Ang inyong banal na espiritu ang naway makasama namin, magbibigay sa amin ng pagkaunawa, buksan ang mga puso't isipan namin, tanggapin ang katotohanan ng inyong ibinibigay sa amin sa oras na ito. Alalahanin din naman, Panginoon, ang aming mga tagapakinig. Tulungan din silang maunawaan ang inyong kalooban sa kanilang mga buhay, ganon din sa aming mga magsasipagsalita, magtatalakay ng leksyon. Bigyan din kami ng magagandang mga salita na nagmumula sa inyong kalangitan upang ang lahat ng aming bibigkasin ay maging sa ikapupuri ng inyong dakilang pangalan. Patawarin, Ama, kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sister Lenny, maganda yung naging mitiin ng ating pag-aaral ngayon, na ating tutunghayan ang kasaysayan ng Iglesia. Kung paano ito'y nagpasimula noon, hanggang sa kasalukuyan at sa darating pa. Sa anong halimbawa mo, Sister Lenny, maaring ilarawan ang ating leksyon sa linggong ito? Napakaganda na ginamit na paglalarawan sa ating leksyon. Ito ay may kinalaman sa isang palaro na tinatawag na relay race. Di ba ang relay race, parang marathon din siya. Ang pagkakaiba nga lang, ay ang mga manlalaro ay isang grupo ng mga manlalaro na may baton na hawak. Hindi isang manlalaro lamang natatakbo mula sa simula hanggang sa katapusan ng takbuhin. Kundi sila ay isang grupo na kung saan ipapasa ng unang tatakbo ang baton sa ikalawang bahagi ng tatakbuhin. Doon naman sa tatakbo doon. Sa isang kaanib ng kupunan. At sa may pangatlong bahagi rin ito, doon naman ipapasa ang baton. Ngayon, ganun din ang nangyari dito sa iglesia ng Panginoong Jesus, no? Ang Panginoong Diyos. Na ito ay parang isang relay race na kung saan ang baton ng kaligtasan, sapagkat ito ay kasaysayan ng kaligtasan, no? Ang kaligtasang binibigay ng Panginoon sa mga tao ay may tagatakbo upang ito ay dalhin hanggang sa katapusan ng sanlibutan na kung saan ang lahat ay magmamana na ng buhay na walang hanggan sa langit. At ito ay sinimulan
nung sa panahon ni Adan at Eva sa Eden. So sila yung unang mananakbo. Sila yung mga unang mananakbo. At pagkatapos ni Adan at Eva, alam natin, si Noe ang kanilang kinasahan, no? At pagkatapos ni Noe, ay doon naman kay Abraham. Pagkatapos ni Abraham, ang Israel sa Sinai, at pagkatapos ng Israel sa Sinai, ang iglesia sa Bagong Tipan, at sa pagkatapos noon ay ang iglesia ng Reformasyon, at pagkatapos pa noon ay ang iglesia na tagapagpahayag ng mensahe ng tatlong sinugong anghel. Ito ay pangkalahatan lamang na masasabi nating pagpapasa-pasa. Siyempre, alam natin may maliliit na bahagi ito. Ito ang pangkalahatan lamang. At dito natin makikita na ang Panginoon ay talagang mayroong tagapagdala ng pabalita na siya ay may pinili. At ang mga manlalarong ito, o sabihin natin mga miyembro ng kupunan, ay may pagkakatulad. Sila ay masasabi nating sumusunod sa kautusan ng Diyos. At matapos na magkasala, ang pagsunod na ito ay sinamahan ng biyayang nagliligtas na ibinigay ng Panginoong Jesus. Hanggang sa sila ay magtagumpay. Itong dalawang ito, ang pagsunod sa kautusan at ang biyayang nagliligtas, ito ang pinakabuod o diwa ng Ebanghelyo. At ito yung kumbaga sa mga manlalaro, yung bato na kanilang ipinapasa. Na nakita natin ang Diyos ay may panukalan na kaligtasan. At sa lahat ng panahon ay meron siyang mga tao na nagdadala ng mga katotohanan ito at isinasalin sa susunod na mga magiging tagapagdala ng pabalitan ng ating Panginoon. So, makikita natin na sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mayroong kanyang tao. Mayroong mga lingkod, may mga hinirang, mayroon siyang mga tinawagan upang kumagagayon, sila ang magiging mensahero ng Panginoon upang ipaalam sa lahat ng mga tao ang pabalita ng kaligtasan. Tama. So, hindi exclusive ito na para sa kanila lamang, kundi sa pamamagitan nila, sa kanilang panahon, ay makarating din sa kanila ang kaligtasan. Sa maraming tao. At ito ay makita natin na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon at inaasahan ng Panginoon na yayamang tayo tumanggap na ng kanyang biyaya at tayo naligtas na, tayo naman ngayon ay susunod. So, meron kasi mga kaisipan, ito napag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, na sinasabi nila sa lumang tipaningga ay ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng pagsunod. At sa bagong tipan, isa pamamagitan na ng biyaya ng Diyos. Ay makita natin na ito'y walang katotohanan. Sapagkat, kagaya ng binanggit mo kanina, yung mga manlalarong ito na may dalang mensahe, the same message yun, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. So sa panahon pa ni Adan, hanggang sa panahon ni Noe, hanggang sa panahon ni Abraham, hanggang sa ating panahon, at sa darating pa, ang tao ay maliligtas lamang sa biyaya ng ating Panginoon. At ang pagsunod ay kanyang inaasang ating gagawin. Sister Lenny, kailan ba nagpasimula itong iglesia ng ating Panginoong Hesus? Kadalasan, marami na rin akong nabasa na ang iglesia ni Kristo ay nagsimula nung Bagong Tipan. Di ba kasi doon na siya dumating? Ito sa panahon nating Panginoong Hesus at ito'y kanyang itinatag. Nung siya ay umalis, ito na yung iglesyang nagpatuloy na sila ay tagasunod ni Kristo, kaya ang tawag sa kanila ay mga Kristiyano. Subalit, dapat nating unawain ito sa mas malawak na konteksto. Kung ating unawain ang salitang iglesia o church, ay hango sa salitang Griego na ekklesia, na ang kahulugan ay tinawagan o called out. No? Sila ay tinawagan ng Diyos upang kanyang gawing mga tagapagbalita, tagadala ng kanyang mensahe ng kaligtasan. Sila ay tanging pinili ng Diyos upang magpahayag ng balita ng kaligtasan. Kaya nga, marami sa atin nagsasabi na ang iglesia ni Kristo ay doon lamang sa Bagong Tipan. Subalit, kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, kung tutuusin, doon pa sa panahon ni Adan at ni Eva, doon na nagsimula ang iglesia ni Kristo at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kung ating gagawing basihan yung salitang iglesia na binanggit mo na rin, ang kahulugan ay ang tinawagan. Ay makikita natin ang tinawagan ng Panginoon na hindi naman doon sa panahon lang ng Bagong Tipan. Kaya nga maganda sinabi mo na sa mas malaking konteksto, ang iglesia ay hindi nagpasimula sa panahon lamang
ng ating Panginoon Jesus, kundi maging sa panahon pa ng lumang tipan, ay nakita na yung kanyang iglesia, yung church na tinawagan. At pansin natin, si Adan, si Abraham ay maliwanag na tinawag ng Panginoon. At kung ang ating pag-aaralan ng kasaysayan ay palagi siyang may mga tinatawagan na maging kanyang mga lingkod upang sila ang maging tagapag-ingat ng mensahe ng ating Panginoon. At sa panahon nga ng mga Israel, ay sila na yung bansa na tinawagan upang sa pamamagitan nila ay maipaabot ang pabalita ng kaligtasan sa buong sanlibutan. So, maganda ang inyo nabanggit na ang iglesia ay sa mas malawak na pananaw ay nagpasimula pa sa panahon ni Adan at ni Eva. Sapagkat sila yung mga unang tumanggap ng mga pabalita ng kaligtasan. Sister Lenny, paano ba nagpasimula ang unang iglesia dito sa lupa at anong naganap sa iglesyang ito? Kung ating titingnan, nabanggit natin kanina, sa Eden pa lang nagsimula na ang iglesia ng Diyos, ano? Ang unang mga kaanib nito ay si Adan at si Eva. At alam natin na sila ay may takdang pakikipag-usap sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos. At sila ay nagsasamba sa ikapitong araw. At subalit sa gitna ng Eden ay mayroon doon ng isang punong inilagay ang Panginoon. Ito ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama, tree of knowledge of good and evil. At sapagkat sila ay may kapangyarihang pumili, sila ay, alam natin ang kasaysayan, sila ay nagkamali sa pagpili. Pinili nila ang sumuway. At sa masamang nangyari sa kasaysayan, nagpatuloy ang pagsuway ng mga tao. Alam nating si Cain na kanilang anak ay pinili din ang magsuway. Kaya nga siya ay nagkasala. At ito ay nagsunod-sunod pa hanggang sa alam natin kung paano kumalat ang kasalanan. Hindi ko nga, Pastor Ben, maunawaan kung bakit para bang mas masarap sa mga tao ang piliin ang pagsuway kaysa ang pagsunod. So, makikita natin yon hanggang sa ito ay umabot sa sukdulan ang kasamaan ng sanlibutan sa panahon ni Noe. Ito ang tinuturing na pinakamasama ng panahon na yon, nung panahon ni Noe. Pero makikita natin na sa panahon ni Noe, ay sila yung mga tunay na kaanib ng iglesia ng ating Panginoon na nagsipagtapat. So bagamat nabanggit mo nga, karamihan ng mga tao ay tumalikod sa Diyos, nagpakasama-sama, pero may natira pa rin ang Diyos na mga tapat sa kanya iglesia. At ito nga yung pamilya ni Noe. Ano bang kalagayan ng iglesyang ito sa panahon ni Noe, ng iglesia ng ating Panginoon? Sa panahon ni Noe, ito na nga sabi ko kanina, no? Ito na yung pinakamasamang panahon. Subalit si Noe ay isang lalaki na masasabi nating naiiba, nabanggit mo kanina. Subalit yung ibang mga kaanib, mga tao sa kanyang kapanahunan, ay talagang napakasama na isang halimbawa na kanilang ginagawa ay ang pakikipag-asawa sa mga hindi kapanampalataya. Ito yung binabanggit sa ating leksyon, yung Genesis 6:2. May tinutukoy doon na anak na lalaki ng Diyos at mga anak na babae ng tao, daughters of men, no? Ano bang ibig sabihin nito? Kasi kung tutusin, alam natin, tinutukoy dito pare-pareho yung mga tao. Pero bakit nagkaroon pa ng parang discrimination, no? Na anak ng Diyos at merong anak ng tao? Ito kasing mga anak ng Diyos, ito yung mga lahi ni Seth, no? At ito namang mga anak na babae ng tao, ito naman yung lahi ni Cain, na alam natin ito na yung lahing nagpakasama, no? Kaya masasabi natin yung mabuting lahi at yung masamang lahi ay naghalo. Na ano pat ang buong lahi ng sangkatauhan ay naging masama. So ang pag-aasawan sa pagitan ng mga lahi ni Seth, na sila nga yung tinatawag ng mga anak ng Diyos, at doon sa lahi naman ni Cain, na sila naman yung mga hindi makadiyos, ay naging bahagi nito ng paglago ng kasamaan. Sa ating kapanahon na naman, sa Bagong Tipan, ay bibinanggit din kasi ang Panginoon na huwag makipamatok sa di kapananampalataya. Na ito'y nag-aakay din sa
lalong pagdami rin ng kasamaan sa part ng bayan ng Diyos. Balikan natin natin leksyon. Paano natin unawain ang sinabi naman dito sa aklat ng Henesis Kapitulo 6, talatang 6, na nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa? Ang Diyos nga ba'y talagang nagsisisi? Kung titingnan natin sa komentaryo ng Biblia, ang pagsisi ng Panginoong Jesus dito, ng Panginoon ay ang sinasabing it grieved Him o napighati ang Diyos. So ang pagsisisi dito ay nangangahulugan ng pagkapighati ng Diyos. Kapag kasi sinabi natin nagsisi, para bagang nagkamali ka. Nagkamali, no? Pero ang Diyos ay hindi nagkakamali. Alam nating perpekto siya. Kaya hindi maaari yung pagkakamaling yon. Siya ay napighati. Nakikita lamang natin dito na nung ang tao ay nalulong na sa malalim na kasalanan, nagkaroon ng masakit na bunga ito sa puso ng ating Diyos. Na nakita niya ang kalagayan ng tao sa kanilang kasamaan. Hindi niya, dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, hindi niya ma-reconcile Na ang kasamaan ng tao at ang kanyang original katangian. na panukala. Ang kanyang panukala at ang kanyang katangian ay labis na kabaliktaran sa naging kinahinatnan ng tao. Kaya nga't siya ay nasaktan at dahil sa pagkakasalang ito ng tao at ang pagkakagamit sa salita sa Biblia ay siya ay nagsisi sa pagkalalang sa tao. Marahil siguro sa ibang salita maaaring sabihin natin na nang makita ng Diyos ang kalagayan ng tao sa kanilang kasamaan, ay marahil inisip niyang hindi ganito ang aking panukala na magkaganito ang tao. So nadodoon yung kapighatian. Pero ang pagkakamangit ay nagsisi ang Panginoon nang makita niya na nalalang niya ang tao. Pero ang kaisipan doon ay napighati siya na ang kalagayan ng tao ay nasa kalagayang hindi niya pinanukala na maging ganoon. Balikan natin si Noe. Paano nilarawan ang kanyang katayuang espiritual na tinutukoy dito sa aklat ng Henesis Kapitulo 6? At paano natin makikita ang kaugnayan ng pananampalataya sa kautusan ng Diyos? Pansinin natin, nabanggit natin kanina na sa panahon ni Noe, naging madilim ang kalagayan ng sanlibutan sa kalagayang pagiging makasalanan. Kung iisipin natin, napakahirap mabuhay sa isang lugar na punong-puno at talamak ng kasamaan. Subalit, mababasa natin sa banal na kasulatan. Maganda, Pastor Ben, basahin mo sa Genesis 6:8. Doon natin makikita kung paano si Noe namuhay sa panahong iyon na punong-puno ng kasamaan. Okay, ang wika rito. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Yan. Posible palang mabuhay na tuwid sa kabila ng masamang kapaligiran. Subalit pansinin natin, Pastor Ben, bakit siya nangailangan ng biyaya? Tunay na ang kasamaan ng sanlibutan ay maaaring merong epekto rin sa iyo. Kaya nga't si Noe, sabi nga sa Biblia, nakasumpong ng biyaya, nangailangan din siya ng biyaya. Marahil ang kaisipan dito ay nakita niya rin yung laganap na kasamaan ng sanlibutan at nakita niya kung paanong ang kasalanan ay gumagawa sa kanila. Nandoon pa rin yung kaisipan ng Diyos na marahil napipighati rin siyang bakit nagkaganito. At dahil sa ganong kaisipan ay na-realize niya na may pangangailangan. May pangangailangan si Noe ng biyaya at siya may pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya nga't ang sabi sa 6:8 ng Henesis, siya ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Napakaganda. Kumbaga, siya ay nakapasa sa pagsubok, kaya siya ang pinasahan ng baton. Ibig sabihin nito ay maliwanag na siya ay nagkaroon ng may magandang relasyon sa Diyos na yung biyaya ng Diyos na gumagawa upang siya ay magtamo ng kaligtasan ay nagpatuloy. At siya ngayon na nagdala ng baton nga upang ipaunawa sa mga tao ang pabalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At siya ang inatasan ng Diyos na mangaral sa mga tao sapagkat ang sanlibutan ay gugunawin sa pamamagitan ng baha. Iyon ang naging gawain niya ng kanyang kapanahunan.
Pagkatapos ng panahon ni Noe, ang Diyos ay muling humirang o tumawag na magiging kaanib ng kanyang iglesia. At ito sa katauhan ni Abraham, na sa huli tinawag na Abraham. Ano ba ang kalagayang espiritual ni Abraham nang siya'y tinawag ng Diyos? May mga nasusulat na ang kalagayang espiritual ni Abraham ay hindi katulad ng kasing taas ng antas ng buhay ni Noe, no? Makikita natin na siya ay mayroong ding mga sinasabing kahinaan, no? Kung papansinin natin, pagkatapos na ibigay ng Panginoon sa kanya ang tipan, ang pakikipagtipan, sa Genesis 2, 12. Maganda, Pastor Ben, basahin mo pa ngayong pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Genesis 12, 1 hanggang 3. Okay. Naroon ang pakikipagtipan ng Diyos. Okay, ganito umiga. Kapitulo 12 ng Genesis, talatang 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Napakaganda ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanya, no? Napakasarap kung sa akin sasabihin yan, talagang napakasarap isipin ang Diyos mismo mangangako sa iyo ng magandang buhay sa iyong kapanahunan hanggang sa salit-saling lahi ng iyong pamilya. Subalit alam natin na pagkatapos na kanyang marinig ang pakikipagtipan na to ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos, 12, 11 hanggang 13, bumagsak agad si Abraham. Nung sila ay pumasok sa Ehipto, nagsinungaling kagad siya. Nung tinatanong ng mga tao, eto ang kanyang asawa, si Sarai, anong kanyang sinabi? Kapatid ko ito. Kapatid lang. Nagkasala agad siya. Napakadali sa kanya magkasala. Ganun pa man, sa kahinaan ni Abraham, pinili siya ng Diyos. Makikita natin na siya ay pinili ng Diyos hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Hindi sa kagustuhan ni Abraham o sa kanyang katangian. Sapagkat alam natin may kahinaan din si Abraham. Pinili siya dahil mahal siya ng Diyos. Siya ay ginustong pinili ng ating Diyos. At ibinigay sa kanyang sadya ang tipan, ang pakikipagtipan ng magandang bahaging gagampanan sa mga salit-saling lahi at siya magiging ama ng mga bansa at sa kanya pa nga manggagaling ang Mesiyas, di ba? Kaya napakaganda ng naging pakikipagtipan ng Diyos sa kanya, bagamat siya ay may kahinaan. Makikita naman natin na bagamat siya may kahinaan, siya naman ay may pananampalataya. Itong hindi nawawala eh. Si Noe ay nanampalataya, kaya binigay sa kanya ang biyaya. Si Abraham ay ganun din. Kaya nga tinawag natin sa panahon natin ngayon na he is the father of faith, di ba? Si Abraham, pinaalis siya sa kanyang bayan. Maraming test of faith ang ibinigay sa kanya at siya nakapasa. So, makikita natin na ang Diyos ay tumitingin sa mga taong gustong magbago. Na bagamat tayo ay may kahinaan, kapag tayo nananampalataya, ang Diyos ay pipiliin pa rin tayo. Ay kanina, Sister Lenny, banggit mo na mapalad si Abraham na kung ako kamo, yung tinawag na yun, na nakikipagtipan ng Panginoon. Pero nais ko ipaunawa, Sister Lenny, na tayong lahat ay mapalad din, hindi lang si Abraham, sapagat ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. At isa pang napansin ko sa ating pag-aaral, kapag ang Diyos ang nakipagtipan, kahit ka magkasala, mananatili pa rin siyang tapat sa atin. Tama. Kung minsan nakakitaan tayo ng kawalan ng katapatan, pero ang Diyos ay nananatiling tapat. At kung paano naging tapat siya kay Abraham, ganon pa rin siya hanggang sa ating kapanahonan ngayon. Siya hindi nagbabago. Siya patuloy na nakikipagtipan sa atin. At kung tayo man ay magkasala, ay ang wika nga niya, narito lamang ating Panginoon Jesus, lumapit tayo sapagkat siya nakahanda magpatawad. Ganoon kabuti ang ating mahal na Diyos. Maliban pa kay Abraham na siyang naging mananampalataya sa kanyang kapanahonan, meron pa bang ibang mga tao
sa kanyang kapanahonan na kumikilala rin sa tunay na Diyos? Marami pang nababanggit sa Biblia na nakakakilala sa Diyos. Kung tutuusin, nung si Abraham ay may isang pangyayari sa kanyang buhay na kung saan siya ay pinagpala ni Haring Melchizedek, di ba? Ay sino ba to si Haring Melchizedek? Isa siyang pare at nakakikilala sa tunay na Diyos. Siya ay hindi bahagi ng lahi ni Abraham. Pero bakit kilala niya ang tunay na Diyos? Kaya makikita natin, Pastor Ben, na bagamat pinili niya si Abraham na maging tagapagdala ng kanyang kaligtasan na ibinibigay sa tao, hindi naman doon lang sa palibot ni Abraham, na maaabot ni Abraham, ibinibigay ang katotohanan. Marami pa rin siyang mga tao na ginagamit din. At ang katotohanan ito hindi exclusive para sa kanya lamang. Tama. Na si tinawag para siya yung magdala. Hindi ibig sabihin ay para sa kanila lamang. At alam natin dito nagkaroon ng problema ang mga Hodyo. Dahil alam natin sila rin ay pinili. Pero sa pagkakapili sa kanila, inisip nilang ito'y para sa kanila lamang. At sila'y nagmamalaking kami ang bayan lamang ng Diyos. Pero hindi yun ang panukala ng Diyos. Na ang kanyang panukala, may siyang pinili upang sa pamagitan ng kanyang mga pinili ay ipadala sa buong sanlibutan ang pabalita ng kaligtasan at ang pagkakilala sa tunay na Diyos. So ipagpatuloy natin. Ngayon sa panahon naman ni Moises, tinawagan ng Diyos ang bansang Hebreo na lahi ni Abraham upang maging iglesia na tagapag-ingat ng mga katotohanan. Nakapaloob dito yung kautusan ng Diyos. Sa Exodo Kapitulo 19, talatang 6, sila'y tinawag na kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa. Ano ba ang kahulugan ng mga ito? Ang mga Hebreo o Israelita natin masasabi ay talagang tinawag na banal, mga saserdote. Ang ibig sabihin nito, sila yung magiging tagapamagitan ng Panginoon patungo doon sa mga taong hindi nakakikilala sa ating Panginoon. Marami doon ang hindi nakakikilala sa tunay na Diyos. Sila yung mga Israelitang ito, sila yung mga tagapagdala ng pabalita. Kaya nga sila ay mga saserdote. At tinawag din silang banal sapagkat inaasahan silang maging tagasunod ng kautusan ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sila ay kung ating titingnan, talagang pag sinabing pinili, may kaakibat itong responsibilidad. Na ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, sapagkat ikaw ay inaasahang maging banal. At may gawain ka na ikaw ay ibahagi ang balita ng kaligtasan. Iyon ang iniatang sa lahi ng Israel. So napakaganda, no? Pero kagaya na nabanggit natin kanina, dito nagkamali ang mga bansang Israel na sa halip na sila'y maglingkod. Kagaya na binanggit mo nga, sila'y lahing mga saserdote na tinawagan upang maglingkod. Pero sa halip na sila'y maglingkod sa ibang mga bansa, upang sila rin, ang mga ibang bansang ito ay makakilala rin sa tunay na Diyos, ay sinarinili na lamang nila. Nakakalungkot. Alam natin ang istorya ng Israel, no? Sila ay maraming beses nagkakasala. Nagkasala hanggang sa huling panahon. Inalis na nga sa kanila ang gawain ng pagdala ng pabalita dahil sa sila ay binigo nila ang ating Panginoon. Ganun pa man, nangahulugan ba ito na hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham? Hindi. Hindi ang Panginoon nagbawi ng kanyang pangako. Itinuloy niya ang kanyang pangako sapagkat kapag pinangako ng Diyos, kanya itong tutuparin. Kaya alam natin na sa lahing ito ni Abraham, ni Moises, mga Israel, doon lumabas ang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesus, na kanyang ipinangako, ay lumabas sa lahi ng Israel, sang-ayon sa pangako ng Diyos. Doon kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng buong sanlibutan, ang lahat ng mga bansa. At yun na nga yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nakakatuwang isipin, yung binanggit mo kanina, no, na ang Panginoon ay palangit tapat sa lahat ng panahon. Alam mo, napakadali para sana sa Diyos ang sabihin, sumira na rin lang kayo sa akin, antidigis na rin pati ng mga ulong talaga ninyo, ay hayaan ko na kayo, pipili na lang ako ng ibang mga tao. Pero dahil ang Diyos ay tapat,
ay nanatili siyang nagmatiyaga niyang binabalikan ng Israel at kanyang ibinabalik sa kanya. Sabi ng ating Panginoon Susay, kagaya ka ng isang inahing manok na kanyang tinitipon ang kanyang mga sisiw, ay ganoon kabuti ang ating Diyos, na ang hangad niya, ang Israel ay bumalik sa kanya at mabuhay sila ayon sa panukala ng Diyos na sila maging mga saserdote na maglilingkod sa buong sanlibutan. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aral dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7. Sa talatang 6 hanggang 12 ay meron tayong makikita na malapit na ugnayan sa pagitan ng kautusan at biyaya ng Diyos. Maaari mo bang ipaliwanag ang tinatalakay ditong ugnayan ng kautusan at ng biyaya ng Diyos? Maganda, Pastor Ben, basahin muna natin yung Deuteronomy 7:7 upang maunawaan natin ang mga pakahulugan dito sa ating banal na salita. Sa Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 7, ganito ang wika. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Makikita natin dito, Pastor Ben, ito yung pagkapili o pagkahirang sa bayan ng Israel. No? Marami nagtatanong, bakit ba Israel ang pinili? Antitigas ng ulo nila. Prerogative ng Diyos yun eh. Ang pangalawa, hindi sila pinili sa kanilang masasabing sila'y sikat, sila ay marami, sila'y magagaling. Hindi. Kung tutusin, kung titingnan natin dyan, sila ay kakaunti at masasabi nating mahina. Nakita natin na madalas natatalo sila kapag ang Diyos ay hindi nila kasama kapag inuunahan nila. Kaya nga, ang masasabi natin dito, sila ay pinili ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa bayang ito. Dahil sa kanyang biyaya na kanyang ibinigay sa bayang ito. At tingnan natin sa 9 at 11 ng talata ng kapitulo ring ito, Deuteronomio 7, 9 at 11. Ganito ang wika sa talata 9. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Talatang 11. Iyong ang iingatan ang utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong ganapin. Makikita natin, Pastor Ben, dito, tulad ng sinabi mo kanina, nauna ang biyaya. Pinili niya ang bayan ng Israel. Hindi sapagkat sila'y karapat-dapat. Tama. Kundi sila ay inibig ng Diyos. Ibinigay sa kanila ang biyaya. Sa kabila ng kanilang mga kahinaan, tinanggap sila ng Diyos. Inaaring ganap, ginagabayan. At kasunod nito, 9 at 11, naroon ang kanyang panawagan. Tuparin nila ang kanilang mga utos. Naroon ang biyaya, ginamit ng ibinigay ng Diyos, at sumunod doon, kanyang inaasahang tutuparin nila ang kanyang mga utos. Sa mensabe ay naunang munang ibinigay ang biyayang nagliligtas at nang sila ngayon ay pumasok na sa pakikipagtipan sa Diyos, ay ipinahayag naman ng Diyos ngayon ang kanyang kahilingan na sila ay sumunod sa kautusan. Sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya makikita natin ang mga taong ligtas sa biyaya ay marapat lamang at inaasahan ng Diyos na sumunod sa kautusan. At ito'y bahagi ng tipanan. Tama. Yayamang pumasok ng Israel na kanilang kinikilalang ang Diyos, ang kanilang Diyos, ay di ang Diyos naman ay nagpahayag ng kanyang kahilingan. Yayamang sila ngayon ay bayan na ng Diyos, ay ang kagusto ng Panginoon ay sumunod sila sa kautusan ng ating Panginoon. So malino natin nakita ngayon ang kaugnayan dito ngayon ng biyaya at ng pagsunod sa kanyang kautusan. Now, sa pagdating ng Panginoong Hesus, hanggang sa panahon ng tinatawag nating nalabing iglesia, ano ang kalagayang espiritual ng iglesia ng ating Panginoong Hesus? Ito ang talagang iba na, no? Dahil ito ay malapit na sa ating kapanahunan. Nang 1 linggo, ating pinag-aralan ang iglesia ng Bagong Tipan. At nakita natin na sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Subalit alam natin
na pagkatapos ng iglesia ng Bagong Tipan, dito makikita natin kung paanong ang iglesia ay nawaglit o nagkaiba-iba, nahaluan na mga maling aral. Umabot pa nga sa panahon ng Dark Ages. Sa Dark Ages na para bagang wala na, ang nabura na, halos nabura na ang iglesia ng Diyos. Subalit alam natin na sa kabila ng salitang Dark Ages, mayroong nanatiling masasabi nating nalabi. Ilang mga grupo ng mananampalataya. Nanatili sila sa katapatan sa ating Panginoon at sa kanyang mga katotohanan. At ang katotohanan ay kanilang pinanghawakan. At alam natin na dumating ang iglesia ng Reformasyon. Sa panahon ng Reformasyon, unti-unti nilang nakita ang pagkakamali ng iglesia. Na ibalik ang mga katotohanang nabaliwala sa panahon ng tinatawag na Dark Ages. Tama. At maraming mga aral ang nasumpungan sa maraming grupo ng mga Kristiyano. At ito ay isa-isang inipon. Ibig sabihin, maging sa panahon ng kadiliman na inuusig ng iglesia, ay meron pa rin nananatiling mga anak ng Diyos na nag-iingat ng kanyang mga katotohanan at ng kanyang mga kautusan. May mga grupo na talagang nanghawak. Meron naman na pinili lamang yung ilang katotohanan, yun lamang ang kanilang, marahil yun lamang ang kanilang nalamang totoo. Doon sila naliwanagan So sa aral doon lang na yun. sila naliwanagan, yun lang ang kanilang pinanghawakan. Kaya nga doon sa huli, pagkatapos ng reformasyon, narito ang isang iglesyang bumangon na kanilang inisa-isa muli, sinaliksik ang banal na kasulatan at nasumpungang itong aral na ito, itong aral na ito, itong aral na ito ay sang-ayon sa banal na kasulatan. Ito ang kalooban ng Diyos at ito ang ating gagawin, ito ang ating pananampalatayanan at ito ngayon ang tinatawag nating nalabing iglesia. O pagka natinig kasi natin salitang nalabi na iglesia, ay ibig sabihin yung mga aral sa panahon ng mga alagad, yung aral ng ating Panginoon Jesus hanggang sa paglipas ng panahon, ay bagamat ang iglesia ng Panginoon ay dumaan sa kadilimang niyurakan ng katotohanan, binaliwala, subalit ang nalabing iglesia ay muli niyang nakuha ang mga aral na ito, kanyang natipon, at ang mga aral na ito na napagsama-sama niya, at ang ibig sabihin nito ngayon ay kung ano yung aral ng unang iglesia sa panahon ng mga alagad, na mga aral nilang pinanghahawakan, itong nalabing iglesia, ito pa rin ang kanilang mga aral na pinanghahawakan. Na kung ang panahon ng ang iglesia sa panahon ng mga alagad ay nag-iingat ng 10 utos, ay itong mga nalabi ay nag-iingat din ng kautusan ng ating Panginoon Diyos. Tama. So, ngayon tunghayan natin ngayon, may propesya tayo makita sa aklat ng Apokalipsis, ano? At tingnan natin sa Apokalipsis Kapitulo 12, sa talatang 17, at ikumpara natin dito sa Apokalipsis 14, sa talatang sa 1-12, paano nahayag ang kautusan at biyaya ng Diyos sa babala ng huling mensahe ng Diyos sa sanlibutan? Ito, dito natin makikita yung katangian ng mga nalabi, no? Dito natin makikita, ano pa talaga ang naging katangian nitong mga kaanib ng iglesyang nalabi, na dito natin makikita sa Apokalipsis 12:17. Maganda, Pastor Ben, basahin natin. Sapagkat dito natin makikita ang kanilang, ito yung iglesia sa huling kapanahunan. Ito yung kanilang ginagawa. At ang Biblia ay ipinakikita kung ano talaga ang kanilang pinananampalatayanan. Okay, ganito. Sabi sa Apokalipsis Kapitulo 12, sa talatang 17, at nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Malinaw, di ba? Yung nalabi. Ano ang katangian nila? Sila yung nagsisitupad ng kanyang mga utos at ano? May patotoo ng ating Panginoong ng Panginoong Jesus. Pansinin siguro natin ang tinutukoy ditong babae. Ito yung iglesia. Iglesia. Oo. At merong prophecy rin, ano, na ang iglesia ng Panginoon sa panahon ng Dark Ages na yan ay nagtago sa wilderness. Pero dumating din ang panahon na siya'y muling lumabas. At narito nga at binanggit ngayon ang babae
na nagagalit sa kanya ang dragon. At malinaw din na sinabi ng banal na kasulatan, kung sino yung dragon na yon ay walang iba kundi ang kaaway, si Satanas, na siya nagagalit to sa babae, na ang babaeng tinutukoy ay ang nalabing iglesia ng ating Panginoon, na binanggit mo na nga rin kanina, meron siyang napakahalagang katangian, na sila yung mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ng ating Panginoong Hesus. Maganda, di ba? Naroon ang katangian ng nalabi, tumutupad ng kanyang mga utos. Basahin mo pa, Pastor Ben, yung sinabi mong teksto kanina. Ito sa 14, 6 hanggang 12. Ito Okay. yung mensahe ng tatlong sinugong anghel. Okay, sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 12. Aking babasahin. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kay sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Maganda. Binanggit muli doon, ano? Mhm. Narito ang pagtatyaga ng mga banal. Mhm. Sila na ano yung katangian ng mga banal na yun? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Nagsisitupad ng utos at may pananampalataya ni Jesus. Makikita natin, ito yung mensahe ng tatlong sinugong anghel. Dito natin makikita na napakaloob dito ang mensahe na dinadala ng iglesyang nalabi. Sa tatlong sinugong anghel, narito yung ebanghelyo, narito ang paghuhukom, narito rin ang kautusan. Mhm. Kompleto. At ito ay nagbibigay atas ng isang responsibilidad sa iglesyang nalabi kung ano ang dapat nilang gawin, na ito ay ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At tayo ay alam natin na ang nalabi ay hindi natin masasabing isang iglesia lamang, hindi base sa isang iglesia. Ito ay nangangahulugan na people with a mission. Mhm. Sila ay tinawagan sa isang misyon, Oh. na ito ay dalhin ang pabalita. Kaya maaari nating sabihin, ang nalabi ay maaaring masumpangan sa iba't ibang mga iglesia rin naman, hindi lamang sa isang iglesia. Ako'y natutuwa, Pastor Ben, sapagkat ang ating iglesia, Adventista del Septimo Dia, ay masusumpungan kong tumutupad sa utos ng Diyos. At may pananampalataya At natin may Panginoon Jesus. pananampalataya tayo sa Panginoon Jesus. Alam natin na itong patotoo ni Jesus na sinasabi kanina sa Apokalipsis 12:17. Ito yung pagkabinasa natin sa Apokalipsis 19:10. Ang patotoo ni Jesus ay Espiritu ng paghuhula. At ang ating iglesia ay meron din naman ng espiritu ng paghuhula. Na ito ay sa kapanahunan natin ay ibinigay din ng Diyos. Regalo sa atin. Kaya nga sabi ko, ako'y natutuwa na ako'y makabahagi sa iglesyang nalabi. Kaya napakagandang makita natin ang kahalagahan na ang ating iglesia, ang ating
ang ating pananampalataya, ang ating kalagayan, tayo ay kabahagi sa mga nalabi. Maganda, Pastor Ben, siguro, isa-isahin natin bilang pagbubuod ng ating mga pagtatalakay sa mula Eden hanggang sa kasalukuyan, ano-ano ang mga katangian ng iglesyang nalabi. Maganda ang pagtatalakay ni Professor Angel Manuel Rodriguez ng Biblical Research Institute, no? Kanyang binuod ang mga katangian ng iglesyang nalabi. Siguro, bago natin tunghayan yan, Sister Lenny, ay gusto kong pansinin lang muna natin mabuti yung binanggit sa mensahe ng tatlong sinugong mga anghel. Alam natin, ito yung mga anghel na tinutukoy dito, sa original na salita, yung salitang mga anghel, angels. Ang original na pagkakasalin dito ay messenger. O kahulugan nito ay messenger. Pag sinabi natin messenger, ay pwedeng literal na anghel, na ito yung may mga pakpak na mga isinusugo ng Panginoon, mensahero niya. Pero hindi lamang literal na messenger or mga angels ang ginagamit ng Panginoon. Meron din mga tinatawag na yung mga symbolical messenger, na ito yung sabi natin na mga tao na isinusugo niya. O literal na mga mensahero, na ito nga yung mga tinawag niya sa iba't ibang panahon. So, kung madinig natin yung saltang tatlong sinugong mga anghel na may mga dalang mga mensahe, ay ang kaisipan dito kagad ay may mga mensahero ang Panginoon na literal na mga tao na kanyang tinawagan na sila yung magdadala ng pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga panahon. At ngayon nga ay dala nila yung pabalita na binanggit mo kanina, yung everlasting gospel na dumating na ang paghuhukom, na ang tayo sumunod sa kautusan, na tayo binibigyan ng babala na ang Babylonia ay naguguho, na ang Babyloniang ito yung nagpainom ng mga alak ng kagalitan ng Diyos. At nandoon yung panawagan sa mga tao sa sanlibutan na sila ay magbalik loob sa Diyos. So ito ngayon mensahe ng tatlong sinugong mga anghel o na tinatawag nating remnant church. Na ito nga yung binabanggit mo na bagamat tayo isang iglesyang nalabi, pero hindi lamang tayo yon. Subalit merong mga tinatawag ang Diyos galing sa iba't ibang mga samahan na gusto niyang buuin ang kanyang iglesia, na bago siya dumating ay meron lamang talaga siyang iisang iglesia na narito lahat ang mga katotohanan na kagaya ng mga aral ng unang mga apostol. Okay. So, balikan natin yung binanggit mo kanina. Tingnan natin yung mga katangian ng mga ng nalabing iglesia. Maganda kasing maunawaan natin sapagkat marami nagsasabi, paano ka nakatitiyak na ang iyong inaanibang iglesia ay siyang nalabi? Kaya ating pag-aralan, una, isang magandang katangian, ang sabi dito, ang Panginoon ay nais niyang ipahayag ang kanyang mapagligtas na biyaya sa pamamagitan ng isang nalabi, isang remnant church, o sabihin nating isang piniling bayan. Okay? Isang mahalagang katangian din ng remnant church, yung tinatawag na siya ay mayroong katapatan sa ating Diyos. At ang isa pa, ikatlo na katangian nito, ang iglesyang nalabi, ito ay may katapatan sa salita ng Diyos. Faithfulness to His Word. Isang katangian pa rin, yung katapatan din sa ating Panginoong Hesus. Tama. Faithfulness to the head. At ang ikalima, sa Revelation, Apocalypse 12:17, na binasa na natin kanina, na sila ay tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Na alam natin na yung patotoo ni Jesus, ito na yung espiritu ng paghuhula. Isa pang mahalagang katangian dito na binabanggit ay ang Diyos ay nag-iingat ng mga nalabi sa lahat ng mga panahon, at hindi lamang ngayon, kundi kanyang tinawagan ang mga tao na umalis sa sanlibutan, sa kasalanan, at sila ay magkaroon ng pagtatalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoon Hesus. Kaya nga binanggit kanina yung narito yung pagtitiyagan ng mga banal
ng mga nagsisipagtupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ng ating Panginoon Jesus. So ito yung mga katangian ngayon na nasumpungan May panghuli pa. Mhm. Ang ikapito, ang remnant na tinatawag ay hindi lamang tapat sa kautusan at sa kanyang mga propeta, kundi siya rin ay sumusunod sa Panginoon saan man siya dumako. Apokalipsis 14:4. Ito ang pag-ibig at katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so napakaganda at nakita natin mga minamahal mga kaibigan kung paano ang ating nasumpungan yan na sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mayroong mga tinawagang kanyang mga lingkod na tagapagdala ng katotohanan at kabilang doon sa katotohanan ang pag-iingat ng kanyang kautusan. Sa lahat ng panahon at sa huling kapanahonan ay siya nananawagan sa maraming mga tao na yayamang meron siyang nalabing iglesia na nag-iingat na ng mga katotohanan ito. Tayo magalak na sumama rito at makibahagi. Nabanggit mo nga ngayon Sister Lenny na ang remnant ay hindi lamang sila yung mga mananampalataya, kundi sila meron din mga misyong gagampanan. At ang misyong ito nga yung ating dalhin ang pabalita ng kaligtasan at ipaalam natin sa buong sanlibutan na ang ating Panginoon sa siya malapit na dumating at siya naghahangad na tayo mabuhay ng matuwid sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pag-iingat din ng kanyang kautusan na sapat din ang kanyang biyaya upang kung magkagayon tayo'y makaganap ng kanyang mga kahilingan. Minamahal namin mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa pagtatapos ng ating panahon. So sana po ay sa pamamagitan ng talakayang ito ay dumating po kayo sa pagkaunawa. Ang Diyos natin ay napakabuti. Siya'y matiyaga na nagmamahal at palaging nagnanais tayo manumbalik sa Kanya. Tayo palagi ang sumunod sa Kanya. Sapagat ang paglapit natin sa Kanya, ang pagsunod natin sa Kanya ay sa ikabubuti ng bawat isa atin at higit sa lahat sa ikaluluwalhati ng ating mahal na Diyos. Tayo po'y dumako na sa pagtatapos sa pamamagitan ng panalangin. Dakila at banal naming Diyos, nagbabalik kami sa inyo ng papuri at pasasalamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa inyong mga matiyagang mga paggawa upang kumagkagayon. Kami po ay hindi mapahamak, kundi ang kami palagi ang makabalik sa inyo at maging kasangkapan po ninyong gagamitin sa inyong nagtatapos na gawain. O banal na Diyos, amin pong tanging itinataas sa inyo ang amin pong mga kaibigang kasama namin nag-aaral ng inyong banal na salita. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso. Dumating sila sa pagkaunawa ng inyong banal na kalooban, ng inyong mga pabalita, at ang kami, Panginoon, ay magkaisang puso na yakapin ang mga katotohanang inyo pong nais na aming sampalatayanan. Mabuhay kami sa katotohanan at ang kami, Panginoon, masumpungang nagtatapat sa inyo sa pamamagitan ng mga pagsunod sa inyong mga kautusan, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aming pag-ibig sa aming Panginoong Hesus, at ang kami gumawa at pagbahagi ng mga katotohanan ito upang kumagkagayon hindi lamang kami ang maligtas, kundi marami pa mga tao ang madala sa inyong banal na paanan na magiging handa rin sa pagsalubong sa inyong malapit ng pagdating. O banal na Diyos, papagyamanin niyo po kami sa pananampalataya. Dagdagan pa po niyo, Panginoon, ang pag-ibig namin sa inyo at pag-ibig sa aming kapwa. Papag-alabing kami, Panginoon, sa masiglang mga paggawa na iyahanda ang maraming mga tao sa inyong malapit ng pagdating. Gawaran kami, Ama, ng inyong mayamang basbas. Pagpalain ang aming mga kabuhayan. Patuloy kami maging pagpapala sa inyong banal na pangalan at sa lahat ng mga tao sa aming kapaligiran, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami po inyong sinamahan dito sa ating ilang pag-aaral, dito sa programang Oras ng Pag-aaral. God bless you and see you this coming week. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences,
who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. God called the light day, and the darkness night. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth."
God called that space sky. Then God said, "Let the water beneath the sky flow together into one place, so the land may appear, and let the land sprout with vegetation." Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made 2 great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." Then he said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the earth and everything that is on earth." Then God looked over all he had made, and he saw that it was good.